So ngayon mga kaibigan, ang gagawin po natin, mag-cut po tayo ng steel bar, pero habang tayo po ay nagkakat ng steel bar mga kaibigan ay makinig po tayo ng video ng kapatid na Eli. Ito po ay tungkol po doon sa Apokalipsis na kung saan napakaganda po yung pagsagot niya doon sa nagtanong, doon po sa isang bisita sa kanyang Bible exposition. Promise mga kaibigan, napakaganda po ito. Ito po ay tungkol po sa 1,000 taon na kung saan makikita po dito ni Back to the Scripture kung paano pinaliwanag ng kapatid na Eli yung sinasabing ah, 1,000 taon. Ito mga kaibigan, umpisahan na po natin. Paano sasawayin? 1:13 ng Tito. Sawayin mong may kabatsikan sila upang magpakagaling sa pananampalataya. Gusto mong gumaling ang tao? Pag mali, sawayin. In the name of Jesus. Gusto namin kayong manita. Si Jesus Christ dito nga nakatira sa atin. Ang pagmamahal sa kapwa, pati yung nasa labas ng iglesia nila, pinakikialam ang hatulan. Sa Biblia, ang sabi ni Pablo, sa labas, Diyos ang humahatol! Pag walang kukontra sa mali, lahat ng tao maniniwala sa mali. Panauhing sa galing po ng Batasan Hills, Quezon City, isang Katoliko, si kapatid na Michael Campillos. Kapatid na Michael, magandang gabi po sa inyo. Ano po ang inyong Magandang gabi. katanungan? Sige po. Magandang gabi po, Brad Daniel at Brad Eli. Maraming salamat po. Kagabi ko lang po din nalaman na si Juan Bautista, hindi po pala si Juan Bautista ang nakasaksi nung Apokalipsis, at kundi po si Juan Apokaliptiko. Sa tagal po kasi ng pagbabasa ko nung akala po namin talaga si Juan Bautista yon. Saka yung katanungan ko po ay tungkol dun po sa pahayag 7:4, yung tinatakan po ng 144,000 na katao na sa 12 lipi. Saka po kung yung nakasulat po ba sa, kasi po ko lagi ko binabasa yung Book of Apocalypse. Kung yung nakasulat po ba doon ay malapit na po bang maganap? Ilan po, Brad Eli? Marami nang nagaganap doon, kapatid. Alam mo kasi, dapat pag binabasa natin, ito hindi naman kasi ito tinuturo sa mga pastor ng mga pastor. Ang Apokalipsis ay prophecy, revelation. Ang nakalagay sa Grego ay apokalipsis o apokalupsis. Ang kahulugan nun, uncovering o paghahayag. Yon. Disclosure. Yan ang kahulugan ng apokalipsis. O apokalupsis. Pero sa tamang pronunciation sa Grego, ang ginamit kasi yung you, no? Katumbas yun ng I sa atin Kaya apokalipsis. Pero kung babasahin mo, ang naglagay na paraan ng pagbasa, nakalagay apokalupsis. Pero apokalipsis, ginagamit yung salitang ipsilon o yung letrang ipsilon, apokalu. Yung lambda at saka yu, ipsilon nga yun. Ewan ko kung nakalimutan ko. Pero ang kahulugan niyang apokalupsis o apokalipsis, yan ay disclosure, paghahayag, pag-aalis ng takip. Yun ang kahulugan niyang apokalipsis. Ngayon, ang dapat naintindihan mo, ang umpisa ng apokalipsis ay pagkatapos ni Juan. Ipinasulat kay Juan
ang libro ng Apokalipsis, ang kanyang isusulat na sinabi ng Diyos, yung mga bagay na nararapat mangyari madali sa darating. 1:1 at 11 ng Apokalipsis, kapatid na Daniel. Ang apokalipsis ni Hesukristo na ibinigay ng Diyos sa Kanya upang ipahayag sa Kanyang mga alipin sa makatwid ay ang mga bagay na nararapat mangyaring madali at Kanyang ipinadala at ipinaalam sa pamamagitan ng Kanyang anghel sa Kanyang alipin na si Juan. Ang Apokalipsis, ang laman niya, mga bagay na dapat mangyari. Ibig sabihin, future events ito na ibinigay kay Juan. Kaya hindi ka babalik dito, no? Mag-uumpisa ang mga bagay na itong maganap pagka naisulat na ni Juan. Tandaan mo, kapatid, ano? Mga bagay na marapat mangyari madali. From John papunta sa future. Yun ang daladala ng libro ng Apokalipsis. Basahin natin ang 1:19. Isulat mo nga ang mga bagay na nakita mo at ang mga bagay ngayon at ang mga bagay na mangyayari sa darating. Ayon, ang nakikita ni Juan, yung mga ipapakita sa kanya, tapos mga bagay ngayon at sa darating. So, ang commencement o ang, how do you say that in Tagalog? Ang umpisa ng katuparan ng Apokalipsis ay mag-uumpisa doon sa panahon ni Juan. Doon mag-uumpisa yan. Kaya pagdating mo sa Kapitulo 11, may sinasabing 2 saksi. Aba, pakahuluganan ba naman ang mga itong mga pastor na pakahulugan yung 2 raw saksi ron si Moises at si Elias. Paano napunta ron si Elias at si Moises? Samantalang matagal nang patay si Moises at matagal na rin patay na si Elias nang isulat yung aklat ng Apokalipsis na ang magiging katuparan mula ngayon, sabi ng Diyos kay Juan, hanggang sa hinaharap. Kaya mali agad yung interpretasyon na yun daw, tawag dito, yun daw 2 saksi, si Elias at saka si Moises. Mali rin ang interpretasyon sa 12:1 ng Apokalipsis na yung mga anak na babae si Maria at ang ipapanganak ay si Kristo. Mali agad yun. Bakit? Abay, nang isulat ang Apokalipsis, patay na si Maria at naipanganak na ang Panginoong Jesus. So hindi yan yung babae, si Maria, at ang ipapanganak na inagaw sa langit si Jesus. Mali agad na pa-interpretasyon ng Katoliko yan. Kung guided kayo ng sense of time and sense of order, hindi nyo ipapakahulugan na si Kristo at si Maria yung nasa 12:1 ng Apokalipsis. Kasi mag-uumpisa ang Apokalipsis sa panahon ni Juan onwards, no? Hindi backwards. Nung isulat ang Apokalipsis 96 AD, patay na si Maria noon. At ang Kristo noon pumanik na sa langit. Kasi nung siya ay patayin sa krus, more or less 33 years old siya. Tapos pumanik siya sa langit. 96 AD na yan, nakaraan na ang mahigit na 60 taon mula sa pagpanik sa langit ni Kristo. 60 taon na nakaraan. Paano mo ngayon sasagot? 60 na po ba o 30, kapatid na Daniel? 60 na po. 60. Oo. 60 taon na. Tapos babalik ka ngayon. Nakalagay sa Apokalipsis manganganak yung babae, si Maria raw yun. At ang ipapanganak si Kristo. Mali, kasi hula nga yan nang mangyayari sa hinaharap. Nakasunod ka ba, kapatid na Michael, sa sinasabi ko?
Opo, Brad Eli. Nakakasunod po naman. Naiintindihan mo yung halaga na yon ng sinasabi ko, kapatid na Michael, na hindi pwedeng ilagay mo na interpretasyon sa Apokalipsis ang bagay na nakaraan na, kasi mag-uumpisa lang ito sa panahon ni Juan, which is 96 AD. Naintindihan mo yung punto na yon? Opo, Brad Eli. Ngayon, kung naintindihan mo yon, isa sa nakita ni Juan, tatatakan ang 144,000 na mga anak ng bawat angkan ni Israel. Tatatakan yan. Narinig ko, sabi dun sa talatang binigay mo, ang bilang ng mga natatakan, 144,000 na natatakan sa bawat angkan ng mga anak ni Israel. Tamo? De yung pagtatatak na yan, kapatid, nakita ni Juan ang resulta. 144,000 ang natatakan. Ang tanong ng kapatid na Michael, malapit na ba raw maganap yung nakasulat sa Book of Apocalypse? Ay mula nung panahon ni Juan, nagaganap na ang nakasulat. That was 2,000 years ago. At magaganap ang aklat ng Apocalypse, ang buong kaganapan niyan, para maintindihan mo agad, kapatid na Michael, sa G7 ng Apocalypse, merong ganitong pahayag. Kundi sa mga araw ng tinig ng ikapitong anghel, pagka malapit ng siya'y humihip, kung magkagayoy ganap na ang hiwaga ng Diyos, ayon sa mabubuting balita na kanyang isinaysay sa kanyang mga alipin na mga propeta. Ayon. Pagka pala malapit ng humihip yung ikapitong anghel, sabi ng Revelation, kung magkagayoy ganap na ang hiwaga ng Diyos. May mga hiwaga pala ang Diyos na magaganap, na pagka malapit ng humihip ng trumpeta, yung ikapitong anghel, ganap na yon. Pag malapit ng umihip yung ikapitong anghel. Kasi yung ikapitong anghel ang hihihip ng huling-huling trumpet. At pagka humihip siya, magaganap na lahat ng hiwaga. At isa sa hiwaga na magaganap, pag ihihip na yung ikapitong trumpetang ikapitong anghel, basahin natin ang 15:50 patuloy ng unang Korinto. Sinasabi ko nga ito, mga kapatid, na ang laman at ang dugo ay hindi makapagmamana ng kaharian ng Diyos, ni ang kasiraan ay magmamana ng walang kasiraan. Narito, sinasaysay ko sa inyo ang isang hiwaga. Hindi tayo hiwaga. May hiwagang sinasabi si Pablo sa mga taga-Korinto. Sinasaysay ko sa inyo ang isang hiwaga. Ang nabasa natin sa G7, pagka hihihip na yung ikapitong anghel, ganap na ang lahat ng hiwaga ng Diyos. Meron tayong nakita ritong isang hiwaga. Siguro, kung mag-iisip ka, ito isa sa mga hiwaga na magaganap pagka umihip na yung ikapitong anghel. Ulitin natin ngayon, kapatid na Daniel, yung unang Korinto. Narito, sinasaysay ko sa inyo ang isang hiwaga. Hindi tayong lahat ay mga tutulog, ngunit tayong lahat ay babaguhin. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng pakakak, sapagkat tutunog ang pakakak at ang mga patay ay mga bubuhay na mag-uli na walang kasiraan at tayo'y babaguhin. Ayun, isa sa hiwaga palang magaganap
na pinagpauna na sa Apokalipsis na pagka hihihip na yung ikapitong anghel, nakahuli-hulihang hihihip, ganap na ang mga hiwaga ng Diyos. Isa pala ron yung sinasabi ni Pablo na hindi lahat ng maliligtas matutulog o mamamatay. Pero lahat ng maliligtas babaguhin. Sinasaysay ko sa inyo ang isang hiwaga. Hindi tayong lahat matutulog, hindi tayong lahat mamamatay. Sabi niya sa mga maliligtas, ngunit tayong lahat babaguhin. Kailan daw yung pagbabago? Sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng pakakak. May ideya tayo ngayon, isa sa mga hula sa Apokalipsis, yung pagtunog ng huling pakakak. Kasama yon. At pagka malapit ng humihip yung ikapitong anghel, sabi ng Biblia, kung magkagayoy ganap na ang hiwaga ng Diyos. No. Narinig mo na ba ito sa Baptist, kapatid na Rodel? Kapatid na Josel, narinig mo na ba itong aral na to sa Katoliko? Eli, never po. 10 taon po ako nagsakristan, hindi nga po natatouch yung mga ganyan. Wala po yan sa Katoliko, Brad Eli. Pero ngayon may naintindihan ka, Brad Josel? Opo naman, napakalalim po nito. Pati nga po itong pag-ihip ng huling pagtunog ng pakakak. Meron po palang napakahalagang bagay dyan. Yun na po pala yung sa pagbabago na mangyayari. At napakaganda po na sinasabi niyo tungkol sa Apokalipsis, Brad Eli. Kasi dyan po, ligaw ang marami talaga. Pinakita niyo po ang commencement ng ang pagtupad nito hanggang sa kabuuan ng pagkaganap nito. Hanggang sa huling pakakak na po ito Hanggang sa dulo na, pagtunog ng pakakak noong ikapitong anghel. Pero nagsimula pa po pala ang mga katuparan ng nilalaman ng Apokalipsis sa panahon ni Juan, which is 96 AD, nung magsusulat po siya. Pero hindi tayo pwedeng maglagay ng katuparan. Sinasabi ng iba, napakahulugan, kagaya si Moises daw, at si Moises at si Elias. Tama ba? Elias, yung katuparan doon sa dalawang saksi, hindi po pwedeng pabalik Dapat mula sa panahon ni Moises o panahon ni Juan sa kanyang Apokalipsis hanggang sa katapusan na po ng lahat, hanggang sa huling pagtunog na nga po ng pakakak, yun po ang mga nilalaman ng Apokalipsis, Brad Eli. Kaya ang ganda po nung maintindihan ganito pong aklat ito. Sensitive ito sa mga ganitong mga bagay lalo na. Kasi pagka hindi, talaga pong ligaw, Brad Eli. Ikaw, Brad Rodel, narinig mo ba yung ganyang guide ng paliwanag sa Apokalipsis? Hindi po, kapatid na Eli, lalo na po sa pinanggalingan kong Baptist. Hindi nga po namin pinag-uusapan ng Apokalipsis Pero napakaganda po nitong binuksan na ito, kapatid na Eli, na yung magaganap sa Apokalipsis, mag-uumpisang maganap yon pagkatapos pong ipakita kay Juan yun at maisulat. Tapos papunta sa hinaharap na ang dulo nga po yung pagtunog ng ikapitong pakakak, kapatid na Eli. Coinciding na ang isang pangyayari naman doon yung pong pagkabuhay na maguli ng mga patay, tapos pagbabago sa mga binuhay na maguli, kapatid na Eli. Yung pala po yun. Umpisa sa panahon ni Juan hanggang diyan sa pagtunog ng ng huling tunog ng pakakak, kapatid na Eli. Kaya mali pong ipakahulugan mo ngayon. Sabi, natawa nga po ko kanina, ipapakahulugan mong si Maria at saka si Kristo yung nasa Apokalipsis. Napakamali nun dahil tapos nang mangyari yun itong sinasabi kay Juan po, mga future events po ito, kapatid na Eli. Kaya dyan po, napakalaking organisasyon ng Katoliko at ng lahat ng naniwalang ganyan, mali po, kapatid na Eli. Hindi naiintindihan ng doon pa lang sa guide. Doon pa lang sa guide, malalaman mo nang mali ang pakahulugan nila Ngayon, ang tanong ng kapatid na Michael, yung 144,000. Alam mo ba kung kailan naganap yun, kapatid? Yung 144,000. Babasahin ko sa iyo ang 14:1 ng Apokalipsis, kapatid na Daniel.
At tumingin ako at narito ang kordero ay nakatayo sa bundok ng Siyon, at ang kasama niya ay 144,000 may pangalan niya at pangalan ng kanyang ama na nasusulat sa kani-kanyang noo. Yan palang 144,000. Yan pala, nakasama ng kordero yan eh. No? At ang kanilang tatak, meron silang tatak ng pangalan ng ama at saka ng anak nakasulat sa kani-kanilang noo. Aba, ibig sabihin nito, itong mga natatakang ito na 144,000, ito pala, ang paniniwala nito, mag-ama. Ang kanilang nasa katatak sa noo, pangalan ng ama, pangalan ng anak. Hindi oneness ito. Nakakaintindi ka, kapatid na Rodel. Hindi oneness ito, no? Opo, kapatid na Eli, kasi nakatatak sa kanya pangalan ng ama at pangalan ng anak. Kasi sa oneness po, iisa lang ang pangalan po nung tatlo eh. Jesus lahat eh. E di dapat isang pangalan lang eh. Kaya kawawa naman itong mga napaniwala ng oneness na si Kristo raw ang Ama, si Kristo pa rin ang Anak, si Kristo pa rin ang Espiritu Santo. Isang paniniwalang ligaw na ligaw sa Biblia. Kasi yung 144,000, natatakan ng pangalan ng Ama at saka ng pangalan ng Anak. E di dalawang persona yun ang nakatatak sa kanilang noo o sa simboliko ng noo ay kaisipan. No? Ngayon, iwan muna natin yan. Binibigyan ko lang ng patikim yung ating mga tagapakinig. Itong 144,000, ito ang hirap pagka-apokalipsis eh. Kailangan mong gumastos ng oras eh. Baka naman sabihin ni kapatid na Michael, tinanggihan ko na nga si kapatid na yung una, si kapatid na Jay, eto nasubo naman ako rito sa kapatid na Michael. Basahin natin kung ano pa ang impormasyon dito sa 144,000. Sa versikulo 2, kapatid na Daniel. At narinig ko ang isang tinig na mula sa langit na gaya ng lagaslas ng maraming tubig at gaya ng ugong ng malakas na kulog. At ang tinig na aking narinig ay gaya ng sa mga manunugtog ng alpa na tumutugtog ng kanilang mga alpa. At sila'y nangagaawitan na wari isang bagong awit sa harapan ng luklukan at sa harap ng 4 na nilalang na buhay at ng matatanda. At sino man ay hindi maaaring matuto ng awit, kundi ang 144,000 lamang. Sa makatwid ay siyang mga binili mula sa lupa. Ayun. Ito palang 144,000. Ito pala, Brad Daniel, ito pala, may awit sila na sila lang ang pwedeng umawit. Hindi natin pwedeng awitin yung awit nila. Exclusive para sa kanila yon. Dapat i-consider yan. Tapos, sa versikulo 4, ang mga ito'y ang hindi nangahawa sa mga babae, sapagkat sila'y mga malilinis, at ang mga ito'y ang... Yan sa punto na yan, naligaw na naman yung nagpakahulugan. Ito pala, puro lalaki pala ito. Biro mo, 144,000, walang nasalit na babae kahit isa sa pakahulugan nitong mga pastor ngayon. Kasi ang nakasulat, ang mga ito hindi nangahawa sa mga babae. Sapagkat sila'y mga malinis. Ang mga ito nagsisunod sa kordero saan man siya pumaroon.
ang mga ito'y ang binili sa gitna ng mga tao na maging mga pangunahing bunga sa Diyos at sa Kordero. Kaya itong katuparan nito, hindi ito Israelita sa panahon ni Moises. No? Itong 144,000, mga Israelita ito, mga angkan ni Israel, pero hindi sa panahong nagdaan. Kasi nga ang Apokalipsis ay magaganap yan mula kay Juan onwards. No? So ang pagkakatatak nitong mga ito nangyayari o mangyayari mula kay Juan papunta sa hinaharap. Itong mga 144,000 na ito, hindi ito nahawa sa mga babae. Ibig ba sabihin, puro lalaki ito na naligtas? Hindi ganon. May babae rito. Pero silang lahat, yung 144,000, hindi sila nahawa sa mga babae kasi nagsisunod sila kay Kristo. Sino ba yung mga babae na hindi sila nahawahan nitong mga babaeng ito? Basahin natin ang 17 ng Apokalipsis. Versikulo 1 hanggang 5, basahin natin. At dumating ang isa sa 7 anghel na may 7 mangkok at nagsalita sa akin na nagsasabi, "Pumarito ka, ipakikita ko sa iyo ang hatol sa bantog na patutot na nakaupo sa maraming tubig, na siyang pinakiapiran ng mga hari sa lupa, at ang mga nananahan sa lupa ay nalasing sa alak ng kanyang pakikiapid." Meron palang revelation yung anghel. Papakita ko sa iyo yung bantog na patutot. Babae yun, masamang babae. Na siyang pinakiapiran, nakiapid sa kanya ang mga hari sa lupa at ang mga nananahan sa lupa, hindi lang hari, pati mga tao, nalasing sa alak ng pakikiapid nitong babaeng ito na nakaupo sa maraming tubig. Tuloy natin sa 3. At ako'y kanyang dinalang nasa espiritu sa isang ilang, at nakita ko ang isang babae na nakasakay sa isang hayop na pula, na puno ng mga pangalang pamumusong, na may 7 ulo at 10 sungay. At nararamta ng babae ng kulay ube at ng pula, at nahihiyasan ng ginto at ng mga mahalagang bato at mga perlas, na sa kaniyang kamay ay may isang sarong ginto na puno ng mga kasuklam-suklam at ng mga bagay na marurumi ng kaniyang pakikiapid. At sa kaniyang noo ay nakasulat ang isang pangalan, Hiwaga, Dakilang Babilonia, ina ng mga patutot at ng mga kasuklam-suklam sa lupa. Aba, ito palang babaeng ito na ang tawag ay patutot. Abay, meron paralin itong mga kasama pang ibang babae. Bakit? Siya yung ina ng mga patutot at mga kasuklam-suklam sa lupa. Hindi pala nag-iisa ito sa nakitang pangitain ni Juan. Isang babaeng patutot, nanganak ng maraming patutot, na diyan sa kanila nakikiapid ang mga hari at ang mga nananahan sa lupa. Yung mga babaeng patutot na yan. Nag-umpisa sa isa, dumami, mga babaeng patutot. Itong babaeng ito, kapatid, sa interpretasyon ng Apokalipsis, hindi ito literal na babae. Basahin natin ang 17:15 muna bago 18. At sinabi niya sa akin, ang tubig na iyong nakita na kinauupuan ng patutot ay mga bayan at mga karamihan at mga bansa at mga wika. Yung palang tubig, kung saan nakaupo yung patutot na yun, ano pala yan, kapatid na Michael?
mga bansa, wika, bayan, mga karamihan. Ibig sabihin, itong babaeng patutot na ito, pati yung kanyang mga anak, naghahari sa mga bansa, nakaupo na sila. Ibig sabihin, seated na ang authority nila, established na sa mga bansa, sa mga bayan, sa karamihan, sa mga wika. Aling babae ito na patutot, na nanganak pa ng ibang patutot pa? 18. At ang babae na iyong nakita ay ang dakilang bayan na naghahari sa mga hari sa lupa. The city, or the woman which thou sawest, is the great city which reigneth over the kings of the earth. Aba, ito pala, relihiyon. Itong babaeng ito. Ang relihiyon sa Biblia, simboliko ng isang syudad. Isang syudad na matao. Kasi miski naman sa ating panahon ngayon, hindi naman pwedeng tawaging syudad ang 60,000 lang ang tao, no? Merong mga requirements to be declared a city, no? Pero ito, this is a great city which reigneth over the kings of the earth. At nakikiapid sa kanya ang mga hari sa lupa. Ang tawag sa kanya, doon sa 17:5, hiwaga, dakilang Babilonya, ina ng mga patutot, at mga kasuklam-suklam sa lupa. Sa versikulo 6, kapatid na Daniel. At nakita ko ang babae na lasing sa dugo ng mga banal at sa dugo ng mga martir ni Jesus. At nang aking makita siya, ay nanggilalas ako ng malaking panggigilalas. Ito palang babaeng ito, kriminal na relihiyon ito. Pinapatay yung mga alagad ni Jesus. Kaya mag-iisip ka na agad, kapatid na Michael, meron bang relihiyon sa lupa? Pinapatay yung mga kay Kristo. Ako alam ko meron Kalaban ng mga Kristiyano, itong relihiyong ito, itong babaeng ito. At ito, maraming anak ito. Nanganak ito ng mga relihiyon din na ang diwa, yung kadiwa ng kanilang nanay na patutot. No? Kung isusuma mo ngayon ito, ang naghahari sa lupa, relihiyon, paniniwala, maling mga paniniwala. Balikan natin yung 144,000 sa Apokalipsis 14. Ang sabi doon sa versikulo 4, itong 144,000, hindi ito nangahawa sa mga babae. Natatakan pala ito sa kanilang noo at ng pangalan ng ama at anak, hindi pa nag-i-exist yung mga babae o yung maling relihiyon at ang kanyang mga anak na patutot din. Pero hindi ibig sabihin ng salitang, ang mga ito hindi nahawa sa mga babae, puro lalaki ito. Hindi. Mga Israelita ito, hindi sa panahon ni Moises, kundi ito'y mga Israelitang natatakan. Natatakan sa pamamagitan ng aral ng kordero at nasakop ng dugo ng kordero. Kailan ito? Mga Israelita ito na nabuhay mula sa panahon ni Juan hanggang sa mga dumating na panahon. Israelita ito. Na ito, ang sabi, mga pangunahing bunga sa Diyos at sa kordero. Bunga ito ng Diyos at ng kordero. Sa pangangaral ng kordero na si Kristo,
naging bunga itong 144,000 na natataka na sila bago naglitawan yung mga babae o mga maling relihiyon sa lupa na pinakiapiran ng buong sanlibutan at ng mga hari. Yan yung 144,000, kapatid. Kung nagkaroon ka ng ideya, kapatid, na Michael, salamat kung meron kang naintindihan ngayon sa sinasabi ko. Kasi kung itutuloy ko ito, ubos na lahat ng oras para makuha mo lahat ng detalye. Pero ang gusto kong malaman, kapatid na Michael, naintindihan mo ang basis ng aking ipinapaliwanag sa'yo. Saka natin itutuloy, kapatid na Michael. Naintindihan mo po? Sobra po. Ngayon ko lang din po na ang Apokalipsis kasi basa lang ako ng basa tapos hindi ko naman po nauunawaan kung ano po talaga yung mga... Ngayon po sobrang unawaan ko ang lahat kahit hindi po na lahat pa. At least marami po akong napulot na ngayon na aral tungkol doon po sa lagi kong binabasang aklat. Salamat sa Diyos, kapatid. Purihin ng Diyos. Yung nasabi mo na meron kang naunawaan marami ngayon, biro mo, wala pang medya ora yun, kapatid na Diosel. Para ang isang lifetime na magugol mo sa pagbabasa, hindi mo naman naintindihan yung binabasa mo, abay napakalaking relief nung medya ora, may natutuhan kang guide in the understanding of the book of Revelation. Di ba napakahalaga nun, kapatid na Daniel? Opo, kapatid na Eli, kasi yung pong pangunahing pinakamahalaga sa pagbabasa, yung naintindihan mo yung binabasa mo. Ito pong binibigay nyo sa amin, kapatid na Eli, ay pinaka-guide para mas maintindihan yung mga susunod mo pang babasahin. Pagka ipinaliwanag na sa'yo, mas madali mo na pong maliliwanagan. Kasi ang dami nyo pong na-discuss na dito, kapatid na Eli, na magiging basis ng pag-unawa mo na hindi ka mailigaw basta-basta doon sa mga pinalilitaw nila. Kagaya nga po noong sequences pa lang, maintindihan mo na. Hindi mo pwedeng i-apply pabalik. Kasi ito ngayong dito sa Apokalipsis, mangyayari ang commencement o ang pasimula doon sa panahon ni Juan. So lahat ngayon na mababasa mo doon, may guide ka na. Hindi ka na maloloko noong ipapasok na si katuparan na si Maria at ang ating Panginoong Jesucristo, yung ipinanganak, dahil makikita mo na sa panahon na ito, hindi mo pwedeng yun ay gamitin dahil nakaraan na yun. Marami po, kapatid na Eli. Yun ang pinakamahalaga kasi na maintindihan mo yung binabasa mo dahil mabasa mo man yan ng buo. Ang dami na nga pong ganyan ang ginawa. Kabisado pa po mula umpisa, mula takip hanggang doon sa kabila. Pero hindi rin naman nila naiintindihan. What's the use kung nagbabasa ka ng hindi mo naman nauunawaan? Kaya salamat sa Diyos at si kapatid na Michael po ay marami nang nakuha na guide dito, and kung talagang nasundan niya po yung mga pinapaliwanag niyo, kapatid na Eli, marami talaga. Marami na pong laman ito dahil kailangan pagnilay-nilayan mo pa ito para mas manamnam pa natin. Kapatid na Michael? Isa pa, kapatid na Michael, kapatid na Daniel, Brad Josel, Brad Rodel. Ang isa pa, makikita mo kung gaano kamali ang paliwanag ng Iglesia ni Manalo. Na yun daw, pagtatatak sa Apokalipsis, nangyari daw yon, nag-umpisa 1914. At ang nagtatak daw si Manalo sa pamamagitan ng pangangaral ng Ebanghelyo. Alay, hindi po mali pong pakahulugan. Bakit? Hindi naman po Pilipino yung natatakan dun 144,000 na mga anak ni Israel. Kapatid na Joseph?
At yung 144,000 natatakan, di umano'y si Manalo nagtatak, aba, kapatid na Josel, ang very distinguishing doon, ang naitatak doon, pangalan ng ama't anak, hindi pangalan ng anak na walang ama. No? At ang isa pang bagay doon na dapat mong maintindihan, kapatid na Michael, ang nagtatak diyan ay ang Diyos. Ang Diyos ang nagtatatak, hindi si Manalo at kahit na sino pa. Basahin natin sa Apokalipsis, sa Korinto. Hindi si Manalo nagtatatak eh. Masamang interpretasyon yan eh. Sa 1:21 ng ikalawang Korinto hanggang 22. Ngayon, siya na ang nagpapatibay sa amin na kasama ninyo kay Kristo at nagpahid sa atin ay ang Diyos, na siyang nagtatak naman sa atin at nagbigay ng patotoo ng Espiritu sa ating mga puso. Sino daw nagtatatak, kapatid na Daniel? Ang Diyos po, kapatid na Eli. Ang Diyos ang nagtatatak eh. Paano nangyari si Manalo nagtatak? Ano itinatak mo? Maling interpretasyon. Ang nagtatatak ang Diyos. Pagkatapos, isa pa, sila, natatakan sila, pangunahing bunga sila ng kordero. Aba, ibig sabihin, bago tayo nabuhay, bago nangaral si Manalo, natatakan ng mga ito. No? Pangunahing bunga na nga ng kordero ito eh. Ulitin natin ng 14:4. Ang mga ito, pagkat sila'y mga malilinis, at ang mga ito'y ang nagsisisunod sa kordero, saan man siya pumaroon. Ang mga ito'y ang binili sa gitna ng mga tao, na maging mga pangunahing bunga sa Diyos at sa kordero. 5. At sa kani-kaniyang bibig ay walang nasumpungang kasinungalingan. Sila'y mga walang dungis. Ito palang 144,000 na to. Hindi mga sinungaling ito. Pakinggan natin si Manalo. Mga kapatid, sinungaling. Hindi pwedeng manindigan. Kung ang isang manggagawa kakampi sa katiwalian, hindi pwedeng manindigan. Kung ang isang manggagawa siya pang nagtuturo ng katiwalian, ay lalong masamang manggagawa ito. Wala ng sariling paninindigan, ay siya pang kasangkapan ng Diablo. Sino ho yung ganyang manggagawa? Maraming manggagawa natin, halos lahat. Ganyan. Hindi ho ba naman isang napakarahas na pagpaparatang yan? Hindi. Kaya ako nalalaman, sapagkat ang mga ulat na dumarating sa amin, hindi totoo. Bakit hindi naging totoo? Hindi sapagkat ang kapatid ang nagkamali, kundi ang mga manggagawa ang siyang bumabago ng ulat para ilihis ang paniniwala ng pangangasiwa. Kaya yun ho bang mga tagapamahala Ang mga manggagawa natin, sabi ni Manalo, halos lahat sinungaling. Teka muna, kung ang natatakan sa inyo, si Manalo nagtatak, yung 144,000 ang natatakan ang Diyos ang nagtatak. Ang distinguishing mark noon, hindi mga sinungaling yon. Ikaw na magbigay ng pakahulugan, Brad Josel. Opo, Bradeli. Kaya nga po, palpak ang claim ni Manalo. Kasi dapat, kung sa Diyos talaga yung natatakan at ang Diyos po talaga kasi ang nagtatatak, hindi po mga sinungaling yan. Ito po mga alipores ni Manalo na siya po ang may tatak at nagtatak. Ayan. Ang tatak nila mga sinungaling po Bradeli. Hindi pwedeng tanggapin na sa Diyos po itong mga ganito. Palibasa impostor lang. Nagkiklaim ng hindi naman kanya. Pangunahing bunga ng Diyos at ng kordero. Angkinin mong ikaw ang nagtatak. Paano nangyari yun?
Yung 144,000 ang tinatakan ng anghel sa sikatan ng araw, nakalagay, magtatata kami sa noo ng mga taong sabi dun sa 7:1 hanggang 4 eh. Kaso ang binabasa nila 7:1 lang hanggang 3. Hindi nila tinutuloy sa 4. Mahahalata kasi pag tinuloy nila sa 4 na yung natatakan, mga Israelita, hindi Pilipino. O, basahin natin yung paborito nila ito eh. Kasi kaya nila to paborito, yung sa punto na yung anghel na umaakyat sa sikatan ng araw. Ang sikatan daw ng araw, Pilipinas. Mali na naman. Hindi naman sikatan ng araw ang Pilipinas eh. Ang Pilipinas, nasa sikatan ng araw, nasa east. Pero hindi sa kanya mismo, unang sumisikat ang araw. Ayun, para paniwalaan mo ngayon, ipakita mo sa tao na ang sikatan ng araw ay ang Pilipinas. Kaya si Manalo, galing sa Pilipinas, maling interpretasyon niya ng Apokalipsis. Kasi ang Apokalipsis, sabi dun sa 7:1 na pinuputol nila sa 3, ituloy mo lang sa 4, hindi ka na maliligaw eh. 7:1 hanggang 4. At pagkatapos nito ay nakita ko ang 4 na anghel na nakatayo sa 4 na sulok ng lupa na pinipigil ang 4 na hangin ng lupa upang huwag humihip ang hangin sa lupa o sa dagat man, o sa anumang punong kahoy. At nakita ko ang ibang anghel na umaakyat mula sa sikatan ng araw, na taglay ang tatak ng Diyos na buhay. At siya'y sumigaw ng tinig na malakas sa 4 na anghel na pinagkaloobang maipahamak ang lupa at ang dagat, na nagsasabi, huwag ninyong ipahamak ang lupa, kahit ang dagat, kahit ang mga punong kahoy, hanggang sa aming matatakan sa kanilang mga noo ang mga alipin ng ating Diyos. At narinig ko ang bilang ng mga natatakan na 144,000 na natatakan sa bawat angkan ng mga anak ni Israel. May napansin ka dyan sa versikulo 4, kapatid na Daniel? Ang sabi po dito, yung bilang ng mga natatakan sa 144,000 sa bawat angkan ng mga anak ni Israel. Ay, hindi Pilipino yan. Opo. At ang versikulo 4 nag-uumpisa sa conjunction na at. Bakit at? Kaduktong kasi ng 3 yan eh. Kaya nga may at eh. Na nagsasabi sa 3, huwag ninyong ipahamak ang lupa kahit ang dagat, kahit ang punong kahoy, hanggang sa aming matatakan sa kanilang mga noo ang mga alipin ng ating Diyos. At narinig na nga ni Juan eh, ang bilang ng mga natatakan, 144,000 ang natatakan sa bawat angkan ng mga anak ni Israel. Hindi Pilipino yan, para naman lakas naman ng loob sabihin si Manalo yung nagtatak. Hindi nga Pilipino yan eh. Yung mga natatakan na yan, 144,000, pangunahing bunga yan ng kordero at ng Diyos. Sila ang unang bunga ng Kristyanismo. Taga-Israel yan. Inuulit ko, hindi Israelita yan sa panahon ni Moises. Israelita yan sa panahon ng Kristyanismo. Kaya pangunahing bunga ng Diyos at ng kordero. Mga nagsisunod yan sa kordero o kay Kristo. Naging bunga yan ng pangangaral ng mga apostol. Yang 144,000 na yan, bunga ng pangangaral ni Kristo at ng mga apostol. Yan ang dapat nating makita. Kaya
Diyan sa guide na yan ng Apokalipsis, hindi ka pwedeng maniwalang ito naganap kay Manalo. Kasi 1914 ka lang nag-umpisang magtatak o 1913. Kaya lang dinadaya nila yung mga tao eh. Nag-umpisa ika Iglesia ni Cristo 1914. Mali yan, 1913 pa lang nagtatatak na kayo. Nasa ebidensya ko yan na 1913 nagtatatak na kayo. Ito pa sa pasugo. Oh. Tapos ipinapakahulugan doon daw sa umpisa ng gera, doon daw sila nagtatak. Ang gera ay nag-umpisa 1914. Nagtatak kayo 1913. De wala sa tiempo. Basahin natin ang pasugo, July 1989. Mababawi niyo pa ba ito? Mga iglesia ni Manalong Pastor, eto. The barrio of Punta Santa Ana lies at the confluence of the Pasig and San Juan rivers. In this place, Brother Felix Y. Manalo began fulfilling the prophecies of God about his last messenger, who will emerge in the Far East at the time called ends of the earth. He first introduced the church to the workers of Atlantic Gulf and Pacific Company, or AG&P. The first fruits of his preaching were baptized at the Pasig River in late 1913. 1913. Nagbautismo na kayo. Hindi pala nag-umpisang magtatak si Manalo ng 1914. Sabi nyo, ayon ika sa istorya, nag-umpisa ang Iglesia ni Cristo, kaalinsabay ika ng Gera Mundial 1918. Tignan nga natin, kailan ba officially nag-umpisa ang Gera Mundial noong 1914? July 1914, no? Yan ang umpisa ng Gera Mundial. Halos halos isang taon pa nag-umpisa ng magtatak yung inyong sugo. Hindi talaga tama sa talagang pangyayaring aktwal, no? At maraming punto na mali Alam mo kung bakit, kapatid na Josel? Bakit po, Brother Eli? Kasi hindi naman magkakagera hanggang matatakan muna sila, naggera na. Tapos na ang gera, tatak pa rin ang tatak itong mga ministro. Ang nakasulat huwag ipahamak ang lupa, ang dagat, ang punong kahoy, hanggang aming matatakan. Yung salitang hanggang aming matatakan, pag natapos na kami magtatak, saka na magegera. Nung mag-umpisa kayo, 1913, wala pang isang lang yon, isang dakot lang yung pinag-umpisa nyo. 1914 naggera na. Kung naggera 1914, dapat tumigil na kayo ng pagtatatak. Ang claim nyo ngayon, doon kayo nagumpisang magtatak. Balintuna sa Biblia. Balintuna talaga. Di bale, pag-aaralan natin yan sa isang pagkakataon. Isasama ko na yung tanong ni kapatid na Michael na malapit na bang maganap ang nakasulat sa Book of Apocalypse? May mga naganap na, kapatid. Tandaan mo, ang umpisa ng kaganapan, mag-uumpisa sa panahon ni Juan. May mga naganap na dyan. Lumitaw na nga yung 4 na kabayo no? Yung isang kabayo nga, maghahasik ng mga salot. May salot na nga tayo ngayon Marami nang nag-umpisang mga salot. Noong pang early 1900, nagkasalot na, nagka-pandemic na noong 13th century, nagka-pandemic din noon. Yun, no? May mga nagaganap na dyan, unti-unti magaganap lahat yan. Pagka bago umihip yung ikapitong anghel, ganap na ang lahat ng hiwaga ng Diyos na nasusulat sa lahat ng mga propeta sa matandang tipan. Kaya doon sa ating siguro maglagay tayo ng araw ng Bible study. Ilan ba ating Bible study, kapatid na Daniel, sa isang linggo?
Ano po kapatid na Eli, every Friday po ang atin pong Bible study. Every Friday. Opo. Abangan mo na lang kapatid na Michael, araw ng Biyernes, hindi itong darating kasi may nakatakda na diyang pag-aaralan eh. At saka mayroon pa mga ibang tanong na kailangan pa rin sa Bible study natin pag-aralan. Mag-abang ka na lang, tiyagain mo lang Brad Michael, at ang ka ng Panginoon sa iyong pagsusuri ng aklat ng Apokalipsis. Magandang gabi sa iyo. So ayan po mga kaibigan, natapos na yung Bible study o Bible exposition ng kapatid na Eli na kung saan napakaganda, no? Ngayon ko lang napag-isip-isip na yun palang 144,000 bunga pala yun ng pangangaral ng Panginoong Hesukristo, na kung saan ang iniisip ko kasi noon mga kaibigan, mga kababayan, ay yung 144,000 na yon, ang akala ko noon ay yun po yung bunga o umpisa sa mga inilabas ni Moises mula sa Ehipto, yung mga Israel na yon. Ay hindi po pala mga kaibigan, no? Napakalinaw naman yung binasa ng kapatid na Eli na kung saan ay itong 144,000 bunga ng pangangaral ng Panginoong Hesukristo nung siya ay nandito sa lupa, mga kaibigan, mga kapatid. Ayon po doon sa mga talata na binasa ng ating kapatid na Eli. Kaya dito makikita mo mga kaibigan, kapag nanonood ka palagi o nakikinig ka sa mga aral na ipinapangaral ng kapatid na Eli sa Apokalipsis, ay talagang unti-unting magliliwanag sa iyo yung mga magulong katanungan sa isip mo. Kaya kung ako sa inyo, tiyagain nyo lang ang manunood mga kaibigan, makikita po ninyo yung talagang eksaktong kaganapan dyan po sa Apokalipsis. Kaya pati yung mga sinasabi ng Iglesia ni Cristo na sila daw ang nagtatak. Paano sila nagtatak? Yun ay bunga pala, no? At saka napakaliwanag, ano, mga kaibigan, yung sinabi ng kapatid na Eli, yung binasa niya, na kung sino yung nagtatatak ay walang iba kundi ang Diyos, ang Espiritu po ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga aral o kanyang mga salita. So dito mga kaibigan, nakita po natin napakaayos po yung pagkapaliwanag at pati yung ating bisita na Katoliko ay talagang nakita niya yung katotohanan. So mga kapatid, hindi po sayang yung oras natin, yung panahon natin na ginugugol natin para po sa panunood sa mga aral ng Biblia na ipinapangaral po ng ating kapatid na Eli. So buti na lang nakita ko itong Bible exposition na ito. Ito ay naganap noong buhay pa ang ating kapatid na Eli. Malapit na po siyang mamatay dito kasi ayon po sa nakalagay dito ay October 2020. So mga kaibigan, ito ay malapit na po siyang dito noon, no? Isang taon na lamang po siya, pero napakaganda itong Bible exposition na ito. Dapat ito mapanood po ni Tyrell at mapanood din po ito ng si Back to the Scripture, no? At lalong-lalo mga kaibigan, i-share nyo po ito sa mga Iglesia ni Cristo kasi dapat ito mapakinggan po nila at makita nila na itong nagtatatak ay hindi po si Manalo. Hindi po si Manalo kasi ito, natatakan na ito bago pa dumating ang iglesia o dumating ang salita ng Diyos dito sa Pilipinas, ay natatakan na itong mga 144,000 na ito kasi sila yung mga pangunahing bunga ng kordero at ng Diyos. So ibig sabihin mga kaibigan, ito yung mga sumusunod sa ating Panginoong Hesukristo, na kung saan man mapunta ang Panginoong Hesukristo, ibig sabihin ito ay mga kasama niya lagi, ang mga kaibigan, no? Sa panahon na tayo po'y maligtas kung sakali loobin ng Diyos at mapasok na tayo sa langit, itong mga 144,000 na ito na mga pangunahing bunga ng Panginoong Hesukristo, na sila po yung hindi nabahiran, hindi po nahahawa o nagkasala sa
pamamagitan ng pakikiapid. Kaya dito makikita natin, napakasarap po talaga makinig ang mga ganito. Lalong-lalo pag meron kang ginagawang trabaho at habang gumagawa ka ay nakikinig ka, ang sarap mga kaibigan na makinig sa katotohanan. No, so sa mga mga nakapanood dito, sana i-share yo sa mga Iglesia ni Cristo, pati mga Katoliko, dahil sabi nila si Maria daw yung babae at si Cristo daw yung anak doon sa Revelation chapter 12. Malayo po, no? Malinaw po yung napakinggan natin na ang revelation po ay magaganap sa hinaharap ni Juan, hindi po sa nakaraan. Kaya dito pa lang palpak yung mga nagsasabing yung babae daw ay Israel. Napakalayo naman nun, no, mga kaibigan. So maraming salamat po sa inyong lahat mga kaibigan, sa inyong pagsama sa akin dito sa ating pakikinig sa Bible exposition ng ating kapatid Nelly. Hanggang sa susunod po mga kaibigan, sana po tulungan niyo po ako para dumami pa ang ating mga subscriber. Yung mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, sana po mag-subscribe po kayo. Maraming salamat po.